Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang episode 256 sa ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo nagbalik sa Cementerio del Norte sa Maynila upang maganap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, sportsman at businessman na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng Amerikanong politiko na naging kinatawan sa US Congress at naglingkod bilang Gobernador General ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano noong unang bahagi ng ika-2 siglo. Matatagpuan sa gawing timog ng sementeryo ang huling hantungan ni Gobernador General F.B. Harrison. Si Francis Burton Harrison ay sinilang sa New York sa Amerika noong ika-18 ng Disyembre taong 1873. Siya ay isang Amerikanong politiko na naglingkod sa US Congress at bilang Gobernador General sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Si Harrison ay nag-aral at nagtapos sa Yale College noong 1895. Siya ay nag-aral din ng abogasya sa New York Law School at nagtapos noong 1897. Taong 1898 nang si Harrison ay napabilang sa US Army para makipaglaban sa Spanish-American War. Si Harrison ay naunang kinasal noong Hunyo taong 1900 kay Mary Crocker, anak ng negosyanteng taga-California na si Charles Frederick Crocker. At ang mag-asawa ay may 2 anak, si Barbara, isang publisher, at si Virginia Randolph na nakakuha ng korona bilang Occidental Queen noong 1920 Manila Carnival Beauty Pageant. Taong 1903 nang tumakbo at nahalal si Harrison sa US Congress sa ilalim ng Democratic Party na kumatawan sa distrito ng New York. Siya ay naglingkod sa US Congress mula Marso taong 1903 hanggang Marso taong 1905 at mula Marso taong 1907 hanggang Setyembre taong 1913. Noong 1913, iniwan ni Harrison ang US Congress bago pa matapos ang kanyang termino nang siya ay itinalaga ng Pangulo ng Amerika na si Woodrow Wilson para maglingkod bilang Gobernador General sa Pilipinas. Si Harrison ay naglingkod ng 7 taon mula Oktubre taong 1913 hanggang Marso taong 1921. Sa ilalim ng kanyang pamamahala bilang Gobernador General ng Pilipinas, itinaguyod at sinuportahan niya ang proseso para malipat ang pamamahala ng Pilipinas sa mga Pilipino bilang paghahanda sa nalalapit na kasarinlan. Pinangasiwaan niya ang pagpapasa ng Jones Act para sa paglipat ng Philippine Commission at Philippine Assembly sa Kongreso na ang miyembro ay ang halal ng bayan. Sa kanyang pamamahala bilang Gobernador General ng Pilipinas, si Harrison ay isa sa mga kandidato sa nominasyon ng Democratic Party para sa 1920 US Presidential Election. Siya ay hindi pinalad na makakuha ng nominasyon at ang gobernador ng Ohio na si James Cox ang tumakbo sa pagkapangulo sa ilalim ng Democratic Party. Kalaunan, si Gobernador James Cox ay hindi rin pinalad at tinalo ng katunggali mula sa Republican Party ni si Warren G. Harding na naproklama bilang ika-29 na Pangulo ng Amerika. Noong Setyembre taong 1913, nang matapos ang termino ni Harrison bilang Gobernador General ng Pilipinas, siya ay lumipat at namalagi ng 20 taon sa Scotland hanggang siya ay muling ipatawag sa Pilipinas noong 1934 para magsilbi bilang advisor sa paglipat ng gobyerno bilang Commonwealth ng Pilipinas. Taong 1935 nang tinanggap ni Harrison ang alok bilang pangunahing advisor ni Manuel L. Quezon nang ito ay mahalal bilang unang Pangulo ng Commonwealth. Si Harrison ay nagsilbi bilang pangunahing advisor ni Quezon mula Nobyembre taong 1935 hanggang Agosto taong 1936 at mula Mayo taong 1942 habang ang Commonwealth government ay lumipat sa Amerika dahil sa pananakop ng mga Hapon.
Taong 1936, nagnais si Harrison na makakuha ng Filipino citizenship, subalit hindi siya kwalipikado ayon sa naturalization law ng Pilipinas. Gayunpaman, si Pangulong Quezon ay nagpasa ng batas na Commonwealth Act No. 79 na nagbigay kay Harrison na makakuha ng Filipino citizenship. Matapos ang digmaan, si Harrison ay nanatili sa Maynila at nagsilbi sa US Army bilang Commissioner of Claims mula Nobyembre taong 1946 hanggang Pebrero taong 1947. Noong 1951, si Harrison ay lumipat sa Espanya kung saan siya ay nanatili ng 6 na taon ng kanyang pagreretiro. Agosto taong 1957, 3 buwan bago ang kanyang pagpanaw, si Harrison ay nagbalik sa New Jersey sa Amerika.